Hello mga ka-agri, andito po tayo ngayon sa Astoria, Palawan. Papasyalan natin yung kanilang vegetable garden dito sa resort. So ito po yung kanilang mga pataniman ng iba't ibang gulay na ginagamit po nila sa kanilang restaurant. Dito po nanggagaling yung mga sariwang harvest nila. So dito makikita natin sa unang greenhouse nila yung mga pechay, yung mga mustasa, tsaka yung mga lettuce. So nakalagay po dito sa greenhouse para hindi po masira ng mga insekto yung mga tanim nilang mga leafy vegetables. So itong mga lettuce ay nasa 2 weeks old, pero itong mga pechay tsaka yung mustasa medyo malapit na siyang ma-harvest. So, nasa loob siya ng kanilang greenhouse. Dito naman sa gilid may nakatanim na ampalaya. So yung tinaniman nila dito yung pinutol na 5-gallon container kasi yung area na po nito ay medyo mabato. Tapos gumawa sila ng trellis dito sa pagitan ng kanilang boundary tsaka nung greenhouse. Diyan po nila pinapagapang yung mga ampalaya. Para tuloy-tuloy po yung kanilang production, nagpupunla sila from time to time para mapalitan yung mga crops na malapit na pong mamatay. So dito may mga punla silang kamatis, sile, at iba pang mga gulay. Para ma-maximize po nila yung area na mabato dito sa kanilang lugar, yung iba tinanim po nila sa mga recycled na plastic bottle. Dito may napansin ako sa kanilang mga lettuce, medyo nagbo-bolt na. Kung mapapansin nyo, mahaba na yung mga stem. So malapit na siyang pumait. Then yan po nakalagay din sa greenhouse para maprotektahan yung mga leafy vegetables sa mga insekto, mga tipaklong para hindi po masira. So nasa loob yan ng kanilang greenhouse. So itong lettuce na to ready for transplant na, mga tingin ko nasa 12 to 14 days na. Tapos itong pechay, yan, kung makikita nyo po mahahaba. Ang nangyari po dito, kulang siya sa sunlight. Yan po yung nangyayari kapag nagpupunla tayo, humahaba yung mga stem tapos malalambot pag hindi sila nakakakuha ng sapat na sikat ng araw. Kailangan lagi pong naaarawan yung mga pinupunla natin. Meron din po silang tanim dito sa resort na miracle fruit. Nakaka-amaze kasi mababa yung puno tapos ang lalaki ng bunga. Para siyang mga buko ng nyog kung titignan natin sa malayo. Ito ang gandang attraction sa kanilang resort. Ito naman po yung kanilang open field ng vegetable garden. So bubungan sa inyo yung mga marigold. Itong marigold ay natural insect attractant. Tapos insect repellent din. So nakakatulong siya para paramihin yung mga pollinators. Tapos nakakatulong din siya para itaboy yung mga peste. Dito may nakatanim din na spring onions. Maganda po itong itanim or isingit-singit sa mga pagitan ng ating mga plat. Kasi itong mga spring onions ay insect repellent din. Then sa unahan, makikita nyo po yung kanilang mga lettuce na ready to harvest na. So mga ilang araw na lang pwede na po yan i-harvest. Maliban po sa lettuce, may mga nakatanim din dito na pechay. Then kung mapapansin nyo po, may mga bakante. Tapos yung ibang mga crops parang maliliit pa. So ang ginagawa kasi nila dito is succession planting. May kasunod na agad yung mga nakatanim para after a week or 2, pwede na silang makapag-harvest ng another crops. So dito naman nakatanim yung kanilang pechay, tapos sa opposite ng balag may kamatis. So pinagsama nila yung legumes pati yung solanaceous. So maganda po dito, pwede nung gawing pang crop rotation itong dalawa na to. So kung nakatanim po dito sa kanan yung kamatis, sa kaliwa naman yung mga sitaw, after po nilang mamatay itong mga crops na to, pwede kayo magtanim, ipagpalit nyo lang yung pwesto. Ito yung kanilang tanim na sili, kulay dilaw yung bunga. So ang ganda niya tignan kapag punong-puno ng mga bunga. So pwedeng maging attraction dun sa inyong pataniman. Dito rin sa section na to, meron din silang mga punlaan. So dito po binobroadcast lang nila or binubudbud nila yung mga seedlings. Tapos kapag malalaki na, sa kanila tinatransplant doon sa field. So kung mapapansin nyo po, may punlaan doon sa unang pinuntahan natin. Tapos may punlaan din dito sa section na to para malapit lang po yung supply ng mga pangtanim. So dito naman po nakatanim yung kanilang mga herbs. Meron silang tanim na basil,
So ito pong basil, napakabilis po nitong magdahon. So nagagamit yan sa restaurant. Ang gawin nyo lang po kapag pinuputol nyo yung talbos, nagsasanga siya. So halos dalawa agad yung pinuproduce niyang sanga. Kaya mabilis pong mag-multiply or kumapal yung mga basil. Meron din po silang tanim na alugbate tsaka talong. Kaya lang medyo mabato yung part na yan, kaya medyo maliliit. Ito naman po yung kanilang hydroponic system. So nakalagay siya sa greenhouse. Dito nakatanim po yung mga lettuce. Etong section na to, walang lupa. So nakatanim po yung mga lettuce na yan sa tubig. Tapos nilalagyan lang po ng nutrient solution yung tubig para doon kumuha ng nutrients yung mga halaman. Kaya lang napansin ko po dito, yung tubig medyo mababaw na. Kaya hindi po umaabot yung mga plastic cups. Pag nangyari yon, ang tendency mabilis pong matuyo yung medium na pinagtataniman, yung coco peat, kaya mabilis pong malanta yung mga tanim. So tulad po dito, ayun, namatay na lang yung mga seedlings dahil mababaw na yung tubig. Dito naman po nakatanim yung mga kamatis pati yung pipino. So magkaiba sila ng grupo. Yung kamatis solanaceous, itong pipino ay cucurbits. So maganda po yan na pag-alternate natin para sa pest control, no, sa pest management, kasi magkaiba po yung mga peste ng cucurbits tsaka ng solanaceous. Tapos yung trellis magkakadugtong lahat. So medyo tipid yung ganitong klaseng sistema. Then dito rin nakatanim yung mga sili. So yung sili po ay pamilya din ng solanaceous. Kaya lang po yung mga talbos parang nagkukulubot. So kung wala po yung mga insekto sa ilalim, hindi aphids yung dahilan. Baka kulang po sa calcium kaya nagkakaroon po ng curly leaves. Maliit lang po itong kanilang taniman. Actually nasa gilid na. Malapit na po sa kanilang boundary, sa kanilang pader. Itong gulayan na to. Pero sobrang productive. Ang dami pong na-harvest dito sa kanilang vegetable garden. May naka-assign po yan dito sa kanilang vegetable garden na mga staff na talagang marunong din sa pagtatanim. So isa po yan si Kuya sa nangangalaga dito sa kanilang pataniman. So dito rin po siya nakatira sa Barangay San Rafael. So siya na rin po yung in charge dito sa kanilang gulayan. Ayon po kay Kuya, hindi sila gumagamit dito ng mga chemical spray. Kaya kung mapapansin nyo po yung ibang mga crops may mga butas. So normal lang po yun kasi part ng ecosystem ng food chain yung mga insekto na kumakain dyan. Kinakain din po ng ibang mga predator. So all organic and natural yung kanilang pamamaraan ng pagtatanim dito sa resort.